And wow, so ito guys, hopes and fears, this is more on hopes. Ito yung mga blessings, pagpapala, kasaganaan. So kung napapansin nyo guys, aasenso at uunlad ka at talagang lubos na pagpapalain kayo. Basta ituloy-tuloy nyo lang yung mga ambisyon nyo sa buhay, ituloy-tuloy nyo lang kung ano yung binibuild nyo on your own mga kapiksi. Over time, mag-accumulate yan ng success and talagang i-bless kayo ni Lord mga kapiksi. Okay? Ayan o. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is story mo ba to? Ito isang timeless reading mga kapixie para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on mga kapixie, your past, present, and future energy, mga suggested approach, and yung potential future ng inyong sitwasyon mga kapixie. So unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages, mga mensahe sa inyo. Ito guys, no, feeling ko may kita mo yung tamang tadhana ngayon guys, para sa iyo ngayong season na to or anytime na mapanood nyo itong reading na to. Parang you are being shunted toward your dreams, you are being guided, no, towards the right direction ng inyong mga gabay. Kumbaga parang kung ano yung nakatadhana para sa iyo, mga kapiksi, the universe is paving its way para makarating ka ron, no? Para madaanan mo yung tamang landas sa mga pangarap mo, sa tadhana mo sa buhay. So, you just have to pray and listen to your intuition, mga kapiksi. Ang intuition natin ang magsisilbing gabay, no? Para hindi kayo mapahamak, mga kapiksi. So, always kayong magdasal, guys. Alright? And, palagi kayong magtiwala, mga kapiksi. And then meron tayong ito guys, this is a reminder sa inyo na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Minsan may tanso din, mga kapiksi, and minsan may mga nakamaskara sa paligid nyo guys. So ibig sabihin ito, matuto kayong mag-ingat kayo. Una, mag-ingat kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo sa buhay nyo. Pangalawa, matuto kayong mag-filter ng mga tao kasi again, sabi nga, hindi lahat mapagkakatiwalaan. Minsan, kung sino pa yung mga mabait, parang santo kapag kaharap ka, pero pag nakatalikod ka, sila pa yung naninira sa inyo, sila pa yung alam mo yun, sumasaksak sa'yo patalikod. So, always be careful sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo, mga kapiksi. Okay? And ito naman guys, another message para sa inyo. Matuto kayo mag-cleanse guys, no? Cleansing, paglilinis guys, para maalis, matabo yung mga negative energies sa buhay nyo, sa paligid nyo. Pagdating sa cleansing guys, pinaka-recommended ko talaga is yung paliligo sa tubig dagat, no? Sa tubig dagat, pero kung wala naman kayong choice na maligo sa tubig dagat, pwede kayong maligo ng tubig na may asin, o kaya pwede kayong pausok ng sambong, sage guys, no? Or whatever guys, maraming pamamaraan ng cleansing mga kapiksi, pero pwede nyo gawin yon once a month or anytime na mabigat yung inyong pakiramdam mga kapiksi. Ginagawa yung cleansing para maalis yung mga negative energies guys. At saka yung cleansing hindi lang sa sarili nyo ginagawa, pati sa space nyo, no? Sa space nyo. Pagdating sa space, saging yung pinaka-recommended ko mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin to guys, habang hanapin ko yung energy ng Aries. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap guys ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet o venturing tsaka citrin yung recommended ko, may makikita kayong link sa description box mga kapixie. Alright, so Aries kayo ay represent ng King of Wands sa ating spread mga kapixie. Kung ano lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message, hindi lahat mag-resonate. So, where you are right now, ito guys, for some of you, parang yung iba sa inyo nag-establish ng negosyo, no? Kung gusto nyong magnegosyo guys, this is the best time para sa partnership, mga kapixie, no? Pwedeng sosyo sa negosyo. Okay lang din kahit na wala kayong kasosyo. Ang sinasabing partnership dito, syempre guys, pag magbe-business kayo, meron kayong mga supplier, meron kayong mga clients, so lahat yon business partners, mga kapixie. So it's very good na mag-establish kayo na matibay na relationship with them, especially sa customers guys, okay? And kung kayo naman ay magkakasosyo sa relasyon, kunwari hati kayo ng jowa mo or mga kaibigan mo, ganyan, planuhin yung mabuti mga kapixie, mga katulong din yan sa inyo, especially pagka wala pa kayong masyadong alam sa pagnenegosyo guys, okay? So yung iba, parang ganun yun yung focus ng attention nyo mga kapixie, or pwedeng you are also building something on your own, kahit hindi business, kunwari nagbibuild ka ng social media account mo, nagpaparami ka ng followers, o kaya naman kung freelancer ka, nagbibuild ka ng portfolio mo online para marami kang kliyente. Yung mga challenge, this is more on challenge guys, kasi parang ang layo agad ng, although okay lang yan guys, kasi yung iba sa inyo parang ang layo agad ng tinatakbo ng mga plano nyo sa buhay, ng mga iniisip nyo, yun yung mga visions nyo guys. But sometimes kailangan mas mag-focus kayo sa present, no? Yung mga maliliit na progress is also considered as a progress mga kapixie. So wag nyong mamaliitin yung mga maliliit talagang maliit. Kumbaga wag nyong dededmahin yung mga maliliit na progress or maliliit na hakbang sa buhay nyo, okay? What to focus on guys, mag-focus lang kayo dyan sa brand new beginning na yan, sa bagong simula na yan, mga kapixie, kasi dahil meron kayong vision, meron kayong solid na vision kung ano talaga yung gusto nyo marating, and if you hold that in your mind, definitely mararating nyo yan, mga kapixie. Pero for now, kung ano yung meron kayo, kung ano yung abot kamay nyo, enjoyin nyo lang guys, okay? In your recent past guys, marami kayong pinagdaanan bago kayo marami kayong pinagdaanan bago nyo magawa yung mga ginagawa nyo ngayon. Pangalawa, parang marami rin kayong mga pagsubok na sinuungan, nilampasan, no? And ayaw nyo nang ma-experience yung mga failure na yun and pagkakamali na yun. So nararamdaman ko dito guys yung perfectionism. Hindi ko alam kung tamang salita ba yun, yung mga perfectionist guys, no? Siguro dahil dun sa mga past circumstances nyo, gusto nyo everything is perfect now, parang gusto nyo wala nang mali, tama na lahat. And okay lang naman na may ganun kayong gusto, pero you also have to understand na meron talagang mga unavoidable circumstances paminsan-minsan guys. So what you can do is maging ready na lang kayo, no? Kapag dumating yung mga ganong pagkakataon. Ayan, no? So ito yung greatest strength nyo guys, bugbog kayo sa stress. So in the past guys, bugbog kayo sa stress, bugbog kayo sa reklamo, bugbog kayo sa pagkakamali, bugbog kayo sa mga
challenge, pagsubok, pero yun din yung mga nagpalakas sa inyo. Okay? Yun din yung mga nagpalakas sa inyo, yung mga bugbog na yun, yung mga sugat na yun, no? Doon kayo matututo mga kapiksi, and that's fine, guys. Okay? And in the near future, ayan no, guys, aasenso kayo. Aasenso kayo kung ano man yung pinupush nyong gawin ngayong season na to mga kapiksi. Aasenso kayo, uunlad kayo. Yung iba sa inyo guys, talaga marami kayong matututunan. Hindi lang on your own guys, pero matututo kayo sa overall experience nyo, and matututo rin kayo sa mga tao, no? Sa mga tao na nasa paligid nyo mga kapiksi. So, i-take nyo to as learning curve for you guys. Yung mga suggested approach, ito guys, huwag nyong sayangin ang pagkakataon na to, no? Yan ang mensahe sa inyo. Don't take for granted, don't take this for granted. Sinupin nyo, alagaan nyo, mahalin nyo, pahalagahan nyo, kasi hindi lahat guys nabibigyan ng pagkakataon. Okay? So the fact na meron kayong opportunity na simulan yung mga bagay na gusto nyo, it's already a blessing. Kaya wag nyong i-take for granted itong mga pagkakataon na to. Mahalin nyo and pahalagahan nyo. What you need to know guys, maraming taong tutulong sa iyo hanggang sa marating mo yung tuktok ng tagumpay. Maraming taong susuporta sa iyo hanggang sa mag-manifest lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. People will cheer up and people will look up to you, no? Parang magiging inspirasyon ka nila, no? Magiging inspiration ka nila mga kapiksi. And wow, so ito guys, hopes and fears, this is more on hopes. Ito yung mga blessings, pagpapala, kasaganaan. So kung napapansin nyo guys, aasenso at uunlad ka at talagang lubos na pagpapalain kayo. Basta ituloy-tuloy nyo lang yung mga ambisyon nyo sa buhay. Ituloy-tuloy nyo lang kung ano yung binibuild nyo on your own mga kapiksi. Over time, mag-accumulate yan ng success, and talagang i-bless kayo ni Lord mga kapiksi. Okay? Ayan no. Yung potential future nito guys, you will be a blessing to others. Yung blessings mo hindi lang para sa'yo, pero para din sa mga tao sa paligid mo, sa mga mahal mo sa buhay, and other people na and other people na pwede nyong tulungan mga kapiksi. Okay? So yung blessings mo will be a blessings to others as well. Kaya guys, no, sa totoo lang, masarap mag-ambisyon na yumaman, masarap mangarap na yumaman mga kapiksi. Hindi yan masama. Actually, masarap yan sa pakiramdam, especially kung ang goal mo or ang intention mo is makatulong din sa ibang tao, no? Syempre, ang unang tutulungan natin is kapamilya natin, kamag-anak natin, and then anybody na pwede nating tulungan mga kapiksi. Walang yan, doon yung tunay na kayamanan. Kumbaga, hindi yan nasusukat sa dami ng pera mo sa bangko or sa laki ng mga ari-arian mo, sa dami ng ari-arian mo, kundi sa dami ng tao na natutulungan nyo mga kapiksi, no? Doon mo masasabi na talagang sumakses ka, nagtatagumpay ka dahil marami kang natutulungan. Di ba mas masarap yun sa pakiramdam guys, kesa dun sa mga corrupt na ninanakaw yung perang ng taong bayan, tapos pumupuga kung saan nagtatago, di ba? Mahiya naman sila, kadiri sila. Anyway, nanggigigil ako pag naaalala ko. So, yan guys, i-main-main nyo na yan sa comment section. Itong mga blessings, pagpapala, kasaganaan, itong mga pag-unlad, pag-ascend sa tagumpay. Ito naman guys, tingnan natin yung energy sa relasyon, no? Yung mga emosyon na nakapaloob sa relationship nyo mga kapiksi. Pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman ng person nyo, or pwedeng nararamdaman nyo parehas guys. So ito, may pagkanega itong mga nararamdaman natin. So although hindi ito mag-resonate sa lahat, pero obvious na may mga problema dito sa relasyon. Nandito yung nade-depress, kinakahiya,
or nahihiya and nagsisisi, no? Pwedeng itong person mo, it's either ikaw or yung person mo ito na nakaramdam ng pagkahiya at pagsisisi dahil dun sa mga kasalanan na ginawa or nagawa sa iyo or nagawa dun sa relationship, mga kapiksi, to the point na kinakain ito ng depression, especially kung hindi nyo, let's say kunwari sila yung may kasalanan sa inyo, nade-depress sila kasi alam nila yung kinakain sila ng konsensya, inuusig sila ng konsensya, and sobrang nahiya sila and sobrang nagsisisi sila sa mga kasalanan na nagawa nila sa inyo. Okay? Or pwedeng vice versa, guys. Kapag love energy, pwedeng ma-pick up yung energy nyo or yung energy ng person. But overall, ganyan yung mga energies na lumalabas sa relationship nyo. So, comment down below, guys, if feeling nyo para sa inyo yung message na yan. Okay? Alright. So, yan ang reading nyo, Aries. Comment down below if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.